Nagbabalak ng malaki ang protesta ang ilang driver at rider ng Grab Philippines. Dahil sa plano ng kumpanyang taasan ang kinukuhang komisyon mula sa kanila. Ang sagot ng Grab sa pagsaksi ni Oscar Oida. Ilang pindot lang sa mga delivery app, maaari na magpabili ng pagkain at iba pang pangangailangan nang hindi lumalabas ng bahay. Sandigan din ng ilan ang mga ride-hailing app. Ngayong new normal, bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino ang mga delivery rider at transport network vehicle service driver. Pero ngayon, ang ilan sa mga nagtatrabaho sa isa sa pinakamalaking TNVS companies na Grab Philippines, nagbabalak ng nationwide protest dahil ito sa balak daw na 2% commission rate increase ng Grab. Ayon sa Grab, 16 hanggang 20% ang commission nila ngayon sa bawat booking. Dito pa lang, nabibigatan na ang ilang riders at operators. Very crucial kasi yun yung panahon na malakas din ng biyahe, no? Sa buwan ng Kapaskuhan. Pero wala po kami magagawa kundi gawin ito kung hindi talaga makikinig si Grab. Konting awa naman, magdi-December. Sana wag yung bulsa nyo ang patabain ninyo. Sana naman yung tinuturing nyong mga driver partners, kami naman po ang pakitain ninyo. Kahit konti. Nagbabawi din po kami galing sa pandemya. Hiling din nila sa LTFRB, i-regulate ang komisyong kinukuha sa kanila ng mga transport company. Paliwanag naman ng Grab sa sinasabing commission change. First of all, no, hindi po siya blanket 2% increase. Hindi po totoo yun. Outright, hindi po totoo yun. Yung changes on the percentage, kinonvert to a fair rebate. For example, depende on the number of rides that they will do within a month, meron parang rebate at the end of the month. And what our drivers have told us is, actually, okay ho yun, nakakatulong ho sa amin yun. Sa ride-hailing drivers lang daw ipapataw ang commission change at hindi sa riders ng delivery services. Handa naman daw sila makipag-usap at makinig sa hinaing ng kanilang mga partner. From our end po, as our drivers know, as a platform, their best or their well-being, the best we can do for their earnings, yun po lagi ang top priority po namin. Ang LTFRB naman, tinitignan na raw kung ano ang maaari nilang gawin kaugnay ng sitwasyon. We can also do some motu proprio, even without complaint. We'll refer this to the legal of LTFRB. No? The board will refer that for their opinion and then we will undertake appropriate actions. Ngayon pa lang, nababahala ng ilang nakadepende sa mga TNVS sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Siyempre mahirap dahil hindi naman ako pwedeng makalabas basa-basa kay senior ako. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.